Paanong manatiling matatag sa gitna ng mapaminsalang hangin ng buhay? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Isa sa pinakamalakas na puwersa ng kalikasan ay ang hangin. Kaya madalas gamitin ng Bible ang hangin bilang metaphor para sa maraming bagay, mga pagsubok, problema, conflict, at temptation. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng kayanin ang bawat isa. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 13, "Take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm." Ephesians 6:13 ng English Standard Version. Ang ibig sabihin ng withstand ay to remain undamaged by a destructive force. Yung nananatili kang buo kahit na dumaan ang mapanirang lakas. Isa sa pinakamabisang paraan para manatiling matatag sa gitna ng malakas na hangin ng buhay ay ang manatiling konektado sa iyong spiritual family. Hindi tayo nilikha ng Diyos para harapin ang mahihirap na araw ng mag-isa. Isa sa mga unang sinabi ng Diyos ay, "It is not good for man to be alone." Mula po yan sa Genesis chapter 2 verse 18 ng The Living Bible. Kahit hindi ka mag-asawa, hindi yon ang issue. Lahat tayo ay nangangailangan ng isang spiritual family na susuporta sa atin. Lalo na kapag malakas ang hangin ng pagsubok. Isa ito sa mga dahilan kung bakit itinatag ni Jesus ang church, upang tayo'y maging isang pamilyang nagtutulungan. Tingnan mo itong passage mula sa Ephesians chapter 4 verse 11 and 12 tapos verse 14. "Now, these are the gifts Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Then, we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind and new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever that they sound like the truth." Ephesians 4 verse 11 and 12 at verse 14 ng New Living Translation. Makikita mo dito na ang church ang ginagamit ng Diyos para palakasin at ihanda ang kanyang mga tao para sa mas mabuting buhay. Binigyan niya ng mga gifts ang ilang tao para gawin ito. Isa ako sa kanila, pastor at teacher. Ngunit ang mga kaloob na ito ay hindi para sa sarili kong kapakinabangan, kundi para sa ikabubuti ng iba. Makikita rin natin na bahagi ng tungkulin ng mga leader ng church ang tulungan ng church na hindi matangay ng maling kaisipan at ng bawat uri ng bagong aral. Madaling magbago ang paniniwala ng tao. Ngayon, ganito ang iniisip. Bukas, iba naman. Hindi lang paniniwala ang nagbabago, pati impormasyon. Isipin mo na lamang kung gaano na kawalang silbi ang isang aklat tungkol sa computer na isinulat 10 taon na ang nakalipas.
Patuloy kasi tayong may nadidiscovering mga bago. Ngunit ang katotohanan ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Kung ito ay totoo, 2,000 taon na ang nakalipas, totoo pa rin ito 2,000 taon mula ngayon. Sabi sa Isaiah 40 verse 8, "The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever." Isaiah 40 verse 8 ng English Standard Version. Maraming shifting winds sa culture natin ngayon na mali talaga. Mga deceptions, kasinungalingan at half-truth. Huwag kang magpapatangay. Manatili kang konektado sa iyong church family. Think about this, my friend. Who or what is helping you stay firm in your faith when life's winds are strong? Sino o ano ang tumutulong sa iyo para manatiling matatag sa pananampalataya kapag malakas ang hangin ng buhay? Think about that. Number 2, how does being connected to a church family help you stand firm during difficult times? Paano ka tinutulungan ng pagiging konektado sa church family mo na manatiling matatag sa mahihirap na panahon? At ang panghuli, think about this. What is one way you can stay grounded in God's unchanging truth this week? Ano ang isang practical na paraan para manatiling grounded ka sa unchanging truth ng Diyos ngayong linggo ito? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.